Gimpya gandaw, Mapiya kapipita, maayong adlaw, kami ang Nopong Sangre! Hi everyone! Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isang mahalagang bahagi ng ating pag-aaral, ang argumentatibong teksto. Kung ikaw ay nag-iisip kung anong klaseng teksto ito at kung paano ito isulat, nasa tamang video ka. So, let's dive in! Unahin muna natin, ano nga ba ang argumentatibong teksto? Ang argumentatibong teksto ay isang uri ng sulatin na naglalayong manghikayat o magpaliwanag ng isang opinyon o pananaw. Karaniwan, ito ay may mga dahilan o ebidensya para ipaglaban ng isang ideya o posisyon. Parang debate, pero nasulat. Ang layunin ng ganitong teksto ay hindi lamang magbigay ng impormasyon, kundi hikayatin ang mabasa na pumabor sa iyong pananaw. Kung sakaling may tumutol man sa iyong idea, hindi ka lang magtatalo. Dapat ipakita mo kung bakit tama ang iyong posisyon. Ngayon, paano ba ito isusulat? Ang argumentatibong teksto ay may tatlong bahagi: introduksyon, katawan, at konklusyon. Ngayon, alamin natin kung ano ang mga bahaging ito. Una, introduction. Dito ipakilala ang issue o paksa na pag-uusapan. Karaniwan dito rin ipinapakita ang iyong thesis o pangunahing posisyon. Pangalawa, katawan. Dito may lalahan ang mga dahilan at ebidensya na magpapatibay sa iyong posisyon. Dito rin may mga kontra-argumento na pinapaliwanag kung bakit hindi tama ang mga ito. Boss! Pangatlo, konklusyon. Dito magbibigay ka ng buod ng iyong argumento at manghihikayat sa mambabasa na tanggapin ang iyong pananaw. At ngayon, may mga ilang tips akong ibibigay sa inyo para maging mas epektibo ang inyong pagsulat ng argumentatibong teksto. Unang tips sa pagsusulat ng argumentatibong teksto ay magsimula sa malakas na introduction. Ito ay siguraduhin makuha ang atensyon ng mambabasa. Ikalawang tips sa pagsulat ng argumentatibong teksto: magbigay ng solidong ebidensya, pwedeng statistics, eksperto, o halimbawa na nasusustento sa iyong pananaw. At ang pangatlong tips naman sa pagsulat ng argumentatibong teksto ay maging patas kontra-argumento. Hindi ibig sabihin na ikaw ay nagsulat na ng kontra-argumento, ikaw ay may pinapanigan. Ipakita lamang at isalaysay ang bawat panig upang mas lalong mas maintindihan ng mga mabasa. Ika-apat na tips sa pagsulat ng argumentatibong teksto: maging maayos sa pagbuo ng iyong mga ideya. Ang pagkakasunod-sunod ng mga ideya ay napakahalaga upang maging mas malinaw at mas epektibo ang iyong argumentatibo. Sa introduction, pwede mong simulan ito ng ganito. Maraming debate hinggil sa issue ng pagsusuot ng uniforme sa mga paaralan. Ang iba ay nagsasabing ito'y nakatutulong sa disiplina, samantala may mga tumututol na nagsasabing nililimita nito ang malayang pagpapahayag ng mga estudyante. Pagdating sa katawan, magbigay ka ng mga rason kung bakit pabor ka sa ideya ng uniforme. Halimbawa, ang pagsusuot ng uniforme ay nagbibigay ng pantay-pantay na pagtingin sa lahat ng mga estudyante at iniiwasan ang pagkakaroon ng rivalry dahil sa pananamit. At sa konklusyon, maaari mong tapusin ng ganito. Bagamat may mga argumento kontra dito, ang benepisyo ng pagsusuot ng uniforme ay mas malaki kaysa sa mga epekto ng hindi pagsuot nito. At ayun na! Sana ay nakatulong kami sa pagpapaliwanag ng argumentatibong teksto at kung paano ito isusulat. Huwag kalimutang maging malinaw, maayos, at makatarungan sa iyong mga argumento. Hanggang sa muli, kami ang ika-6 na pangkat. Kami ang Grupong Sangre.